mga pautangan niya dyan. Hindi na, present na. Mag-present na sila. Daluhan na to. Okay. Good morning, everyone. I'm Sharon Cordillera. I am and we are listening with the economics student from the University. And for today, we will discuss about the first time based assessment survey na conduct at March. So, marami tayo practice kaya nag-always lang tayo sa municipality or about the practice of the world. This barangay is people of the agriculture, all the way in Islam, and the barangay has grown along with its supply of the palay. As you saw, farmers have been forced to sell their own products to high dealers and somehow they have all processes stated in the barangay development plan of barangay area. However, the result of the needs assessment survey showed the prices of commodities in the barangay remain high. This figure is exempt. So, promotes the surplus supply of commodities in the palay. The survey was conducted in Barangay Caray-Caray, Navagulua on March 22, 25 and 27. It targeted a total of 294 respondents who are residents in the state barangay. Meanwhile, 43 respondents answered the survey who voted for. So this is the methodology and why. So this is the demographic profile. So age of respondents and 5% and 65 above and 8% and 40 above and 87 and 50 to 64 age. And gender, ang pinaka-high lang, 57%. Kasali male and 42%. Sensitive status, male, 11%, and old 1%, that's equals to 50%. Sa presentation naman, nakikita natin dito ang survey na lang ang hospital and kailangan virtual assistant. Kaya yung tumabi na yung survey ko na virtual assistant, kailangan Google pa naman yung conduct ito ng virtual assistant na answer. Then, when it comes to higher education at internet naman, mas damo ang higher education na mga respondents na alam survey. Then, next part 2, initiatives mo ng barangay, isa na yung barangay. So, when it comes to additional of commercial and retail stores, damo na respondent na nag-respond na needed na barangay. Then pag-abot naman na community or residents involvement at pag-iman barangay development plan kasi yung mga barangay na need daw na may involvement ang mga tao ng mga residents. Then, accessibility of vulnerable to the community to important information and barangay documents. Like, for example, mahal time ba para sa emergency, kailangan na ay access ang mga kailangan ay needed. Then, promotion of backyard gardening. Kasi, bilang ang mga residents na needed din siya sa barangay. Then, establishments of disaster and risk reduction infrastructure. So, for example, flood control. So, and this one ng barangay, mga residents ng barangay is highly needed in the community. Then, roads for streets and bridges are in good condition. Of
highly needed na kailangan maupay good ang kondisyon ng atong tulay, ng atong mga kalsada, especially na di ko mabarangay kami dito latest ang dito. Ang 2017 na dito na nagawa ng tulay. Then, training and capacity building programs for emergency shelter employees. Responding mga barangay, respondents is highly needed daw para mga trainings and capacity building para mga barangay staff. And general matrix. Pagkabot na, productive role, amin ni ang mangirin mo ng kababalikan na nakapitera kwarta. So, bali, mas dako na kababalikan na residents based sa aming survey. So, ano na nila trabaho na nakapitera kwarta is through vendor. Then, it's naman reproductive role. Reproductive role, mauni ang mga activities na ginagawa sa mga kababalikan where hindi sila maka-earn of money, pero nilid nila buhaton. So, mas dagdag ang nag-ingon na housekeeping or housekeeper sila. Next is gender role matrix men. So, sa yung kapabalikan, productive role is money ang maka-earn sila money. So, dagdag sa ila ang naging vendor ang ilang trabaho. And next is reproductive role. Reproductive role, all on trabaho na dili sila mga kwarta, kaya sa mga malalaki na dagdag ang housekeeping for same lang sa kababalikan. Then, when it comes to problem, concern, issues na experience sa residents dili sa barangay is makikita na sa survey na mas dapat na problema na ilipat na harap is ang water supply problem. However, ang makikita naman na barangay development plan na may dyan mga projects na nakataon ng barangay para ito. So, kanamon, upon cross-checking ng mga results, as nagkaroon significant ang adiyan ikaduha ang problem nila, which is ang high prices and commodity. So, ang high prices and commodity ay kami ang ikaduha ang hindi na problem. So, pagkatan ako nito na amon proposed na project or sa aming program is about high prices and commodity. Upon cross-checking nyo na may barangay development plan na pinagkatay or 5 is may dito na-state dito nga nag-add surplus ang pag-supply ang palay. Whereas, ino naman din na survey naman na high prices and commodity. So, baga nag-craft kami project na paano masusolbar ang problema na siling barangay development lang na nag-add surplus and supply. So, naman in-propose na activity or program is post-harvest loss prevention training program. So, ini nga project may daupat ka activities. First is to assess the learning needs, skills, and experience of the participants. So, bali may involvement din is mga farmers nato or sa ating community. Bali, ang minimum of your steps is ilang activity. Whereas ilang activity naman is nagkakagan is mag-implement mag-implement ang resource keeper natin in like mga assessment paano kung paano mag-measure ang nila skills kung mag-measure pa nila skills kung ang era learning ang era skills na nabaran about farming hanggang dito pina-assess ang era mga knowledge. Then when it comes to activity ko naman, sunod na step natin is performing a commodity systems assessment. Bali, ang nililian ang similar naman activity under assessment PMPA para pag-assess sa mga farmers natin kung pwede lang nangyara dapat nangyara knowledge
training needs. Tungkol itong survey, makikita natin ang training needs kung ano kailangan i-improve, ano yung mga topics na pwede ka ma-implement natin mga partners, kung ano yung mga kaluwatan. Ang research needs naman, kung ano yung ang makikita natin na gap ba, kanang gap nga wala pa na-experience sa mga farmers, wala pa nila na-encounter yung mga techniques or mga strategies. Then when it comes to activity 3 naman is reviewing and assessing the sustainability of best use or best practices and applicable appropriate technologies. So para sa ating activity 3 is only ang gathering sa atong assessment, pag-review na sa assessment, then di lang pag-implement ng mga talks, ano proper na to na i-implement ng mga farmers based sa survey na ikakandak activity 1 and 2. So di lang mag-craft with best na approach or topic na para i-atal mga farmers. Then when it comes to activity 4 naman is demonstration of post-harvest training for local farmers, traders, and marketers. So the program equips farmers with skills related to post-harvest process, including the profitability and sustainability. So ganun ang part ng activity is mo na ang demonstration na part, bali nila na nila i-demo, i-deploy, baga i-apply na nila training na nagbabatan. So bali, kapag apply na nila training, nila basta-basta na lang i-deploy dito. So may nakita mga activity, may nakita mga needed mga materials or resources para yung mga proposed amount is 50,728. So then dito ang Department of Budget and Management, DPM na. And para is naka-allocate na yan 20% na fund. And then meron natin dito si Superintendent of LSP, and then PRR. So, around 60,000 daw ang budget for development. Also, para development ng barangay. So, ang napropose naman is 50,728. Hindi nga amount is nakabase kami ng international study and Kitinoha at Lisa Kitinoha. There in Tanzania niya international na study literature. Pero dito nila is for international level. Bali, hindi mo kami itong budget ba? Hindi na kasi budget is dapat na lang mag-aupay nila budget. Like, international na mga whereas din is for local budget lang. Bali, ang amon dito hindi na budget dito is for international. Bali, ang amon, kanatila namin na data kapag cross-check yung mga Philippines is first, kailangan natin is ang use of shade. Bali, namin yan hindi nga mga gastos, hindi nga mga amount is para rin yung pag-kuha ng activity for na demonstration. First is the use of trade wherein may 2,500 pesos na estimated amount. Then, harvesting bags for mga crops, mga palay, or mga corns na harvest is 326. Then, equipment of containers and plastic trays, clothing trays, is naka 392 pesos. Then, zero energy cool chamber. So, bali-bagan namin niya ang storage na room for para itong mga crops na i-harvest is nakuha yan 5,000 pesos. Then, solar charging practices is 5,000 pesos. But of course, ang pinaka-important nila na nakapagpapit natin is a resource speaker. Bali, kontakin resource speaker na specialist ba para post-harvest or agricultural specialist ng mga tao para sila magkakahinto ay marketingan din basta-basta ang makatagdag mahinto mga farmers natin. Kailangan ang ating hatagdag na speaker or resource speaker para yung ating project is na may kaalaman may specialist hindi nga field agriculture. So, ang expected
website is Philippines and that ano daw na time is around March to April. Then, ano to? So, kung that ano ito, ang postcard is expected na ada na May to June. So, much better na ano, hindi nga Philippines, ada naman ito nga month, na-antay ito nga month. So, for any, if ever mag-kuhan, ma-implement or ma-take in mind na natin our is, hindi natin pagbuhat na yearly. So, depende lang natin kung kapag kira mga yan. Then, expected results is to reduce crop losses and to boost the farmer's income and quality and product quality. And also to enhance the food security. So, ano na to? Also, another proposal ni Bakit, kung sobrang nag-vote na natin proposed budget, pwede na sa limited nito wise at propose sila na. Diba, natake yung mga natin barangay ito, yung mga para mamalis ang budget natin. Pwede kita mag-provide ang barangay luwat na ito sa budget na implement lang yung registration fee para mga-less ang gastos natin. Then, mag-forecast lang nito, pwede discuss by each other. Kapag forecast na project natin yung yakan, post office loss 80, at hindi ka answers forecasting model, yung itigoria, yung hulaan nila, ang possible na resulta, next year na iabot. Bali, iya nga forecasted model, din-introduce niya yung vaccine index until 1970. Ano niya model, din whereby is ito service pinatay, implement naman yung sa training, may kita naman yung sa service and kailangan yan na, paano masasabtan kung may da improvement dito nga year, dito nga ano kayo yung predict ng kanila kung makataas ba ang post-harvest gain or makataas ang post-harvest loss. So, if ang training, effective ang training ay pinaglutuan, makataas ang post-harvest gain. Yan na, kung hindi effective ang training, makataas ang post-harvest loss. By reinforcing best practices in post-harvest handling, the barangay not only minimizes losses, but also maximizes economic gains from agricultural production. This outcome aligns with long-term development goals, mamatagalan nila, by increasing global productivity, food security, and sustainable livelihoods. Over time, consistent positive results predicted by the ARIMA model will serve as a justification for expanding similar training programs, ultimately leading to a more self-reliant. I want to share Ini ginang baton. Then, ako na present ko. present Ano ba? Hindi ang barangay, dapat present lang siya sa idea rin sa barangay. So, ang talaga mo yung present na. Sila rawat ko Karong na mas gamay na naman yung mga karula ni Daron kay alos na niya di ka nito sa may siya di ba na kasi kamo na di ko ka na mga bigyan ka na siya basta ka di ka sa una diri kay bumibigay ko na ang pani niya para kay wala naman layo wala mga farmers iba sa
Wala na sila nagkuha ang kanila basa ba? Kung may kami doon at mga sa atin kami na yung pagka, amo lang nagkakagamay ang peace and Philippines, amo lang nagkakagamay ang mga farmers din na doon is tungod nga, di ba, nagkamay dito pala kayo. Markalit ko na natin government pa nga. Di nagbagod na nag-uukay ang promotion ng farmers. Dati nagpasweldo ba, siguro unfair, makakasyon yung mga unfair, kaya dito nila nakukuha ang makarapat dapat nila mag-benefit. Kaya kung yung farmer lang nagkukuhira ka nagkukuhira ka ulan kasi maraming na-transition nila ibang work or na namimili ng mga trabaho. Instead na nakupas sa agriculture ang gobyerno para matanggal o masustain ba pagka wala o magawal ko ang laro magulita sa tuwa ang pagtalambalang sa mga tao educate kadayon na kanina naman ang agriculture na paano makakumpura ng itampo sa mga kumang kaya doon kaya wala naman nila nagkakaroon sa In this nakita mag-country na Philippines is agricultural country kita. Nakita na dapat ma-expect na ma-export kita. Kaya na-import na, nakaroon na kita na-import, kaya nakukulang na kita sa supply. wala ang supply kayo mas wala po mas sa mga ang farmers ba wala sa pag-kuhan sa kanilang mga basakan Dahil na nila Pero nandiyan na, ano ka? farmers awang sa pero as member siya sa farmers Tayo pa.
Okay lang ako lang. Pwede ko naman po. Adi naman po man, gawin na ako. Wala! Para na sa barangay. Wala pa mga barangay. Para sana siya natin. Uy,